Scallops, isa sa pinakamahal na seafood. Masarap kasi. Pero alam nyo bang ang pagsisid sa mga ito, buwis buhay? Sa bayan ng Carles sa Iloilo, may mga malaparaisong isla na dambuhala sa ganda. Ang Gigantes Islands. Maliban sa hampas ng mga alon, ang madalas na pumailan lang na ingay sa karagatan, tunog ng makina, hudyat ito sa mga maninisid o kung tawagin, bosero, para makipagsayaw na naman sa isa pang araw na ang isa nilang paa para nang nasa hukay. Ibig sabihin kasi, tuloy ang daloy ng hangin sa subo-subo nilang hose para makahinga sila sa ilalim ng dagat. Upang manguha ng klase ng kabibe na siya nilang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw, scallops. Sa bawat scallops na kinakain sa kainan, sa likod nito buhay din ang kapalit. Isa sa nakilala ng aming team na busero, graduate ng kolehiyo. Bakit kahit siya'y nakapagtapos, sumisisid pa rin siya sa pagitan ng buhay at kamatayan? Ang pang-akit ng Gigantes Island sa mga turista, hindi lang ang ganda ng kanilang likas yaman, pati na ang napakarami, kaya napakamura ring scallops. Mahal ito sa ibang mga lugar, pero dito, kada piraso, pumapatak ng 2 piso lang. Ang panghuhuli at pagbebenta ng scallops, pangunahing kabuhayan ng mga tiga-barangay Asluman. Ang scallops pinapalinis sa mga tinatawag nilang nagtatala o nagtitilang, katulad ng 15 anyos na si Shakira. Pupupukin po to. Kunin po to yung kabila. Lilinisan na to po ito. Ito na po yung kalabasan. Malinis. Sa kanilang mga kalsada, pati na sa dalampasigan, nagkalat ang mga shell. Mas well-known kasi yung Gigantes na scallop country. Part na po yun ng ano nila, ng culture nila. Isa sa mga umaasa sa biyayang ito ng dagat, ang 25 anyos na busero, si Robert. Sa hirap ng buhay, kailangan mo talagang makipagsapalaran. Alas 4 pa lang ng madaling araw, gumagayak na si Robert para pumalaot. Luluto ako ng tuyo, kaya magpapalaot ang asawa ko at anak. Kasama niyang maglalayag ang kabarangay niyang si RG, 42 anyos. Hirap maglakad pag umaga kasi nanginginig yung paa ko. Medyo malakas ngayon ang alon, ngayong umaga. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalayag, narating na nila ang bahaging ito ng Visayan Sea.
Tina-set up natin yung air compressor. Itong lining na po to, dito po kumukuha ng supply yung hose namin papunta doon sa tangke. So kailangan talaga na ilaglag ito sa tubig para malamigan siya. Hindi pwede na mainit ito kasi dito kadalasan sumasabog yung hose namin. Tapos ito, dalawa na, ito na to yung magbibigay ng supply sa mga busero or divers. Dito nakasalalay ang kanilang buhay. Dito po kami huminga sa hose na to. So, ito din po yung pabigat namin. Itinatali namin sa hose para hindi po kami mawala sa hose na to. Tinatawag namin to is stingga po para hindi kami lumutang. Ito po yung lagayan namin sa ilalim ng dagat pag nangunguha kami ng scallops. Medyo inalat nga lang siya sa kanilang unang sisid. Wala pong scallops dito or kabatuan po sa ilalim. Ililipat tayo sa katabi nitong spot. Kadalasan po nasisisid namin 18 to 20 meters. Mga nasa 4 na palapag ng bahay, tiwala na talaga sa taas. Paisa-isa po yan kinukuha. Tsagaan sa pagdampot. Tumatagal po kami minsan sa 2 to 3 hours to 4 hours. Madami nga sana yung kuha naming scallop. 18 anyos lang daw si Robert nung nagsimulang maging busero. Yung nanay at tatay ko po ay ganito po yung trabaho. Dito po ako napaaral ng mga magulang ko. Sinubukan naman daw niyang kumawala sa kinalakhan niyang mundo. Nag-aral siya at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Industrial Technology para sa pangarap niyang makasampa sana ng barko. Kailangan namin sumama sa laot at manisid ng scallops, pangdagdag tuition, pangdagdag allowance. Sobrang hirap po sa. Okay lang ba? Kasi maliban sa mahirap na nga yung pag-aaral, tapos dagdagan pa ang sobrang napakahirap ng trabaho namin. Nagbunga naman daw ang kanyang sakripisyo. Taong 2023, graduate si Robert. Pero dahil hindi pa niya naipasa ang kanyang board exam, naghanap muna siya ng ibang pagkakakitaan. Convenience store sa city po. Sahod ko po 40 per day po, sir. Sobrang mahal ng boarding house. Nantry ko din pong mag-apply sa government. Pero bumagsak ako. Para sa akin, wala na bang chance? Kaya ang natirang pinakamagandang oportunidad daw sa kanya, ang pagpalaot pa rin. Hindi nga lang bilang seaman, kundi bilang busero pa rin. Nanginayang ako na nakapagtapos ako ng college, tapos nandito pa rin ako sa ganitong trabaho. Ang mga nakuhang scallops ni Robert, inilagay niya sa dala niyang sibot. Habang si RG naman, may sariling diskarte. Magalang kamay ang pako, kamay lang ginagamit ko. Gumawa ng tikab, ganyan. Para lang makakuha ng pangbinta. Kapag nasa ilalim ng dagat, walang ibang naririnig ang mga busero, kundi ang tunog ng kompresor. Hanggat dinig nila ito, kampante silang hindi sila malalagutan ng hininga. Maingat na nagbabantay sa taas ng bangka ang lineman dahil sa oras na mamatay ang makina ng kompresor, kakapusin ng hininga ang mga nasa ilalim. Nakasalala yung buhay ko sa hose na kinakagat.
Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagsisid, Kuya! Anyari? nangyari ang isa sa kanilang pinakakinatatakutan. Kaya si RG agad na umahon. Ayaw na niya kasing maulit ang trahedyang naging dahilan ng kanyang pagkaparalisa. Naranasan ko na nung namatay ng makina, tapos nawalan yun ng hangin. 16 anyos lang daw si RG nung nagsimula siyang maging bosero. Ito lang ang hanap buhay dito sa amin na mabigay ng mga magulang namin. Kung hindi ka makapagtapos sa pag-aaral, wala ka, sisid ka lang. Habang sumisisid si RG para manguha ng scallops, Nadisgrasya ako. Hindi na ako nakaahon ng maayos. Hindi ko na magalaw yung buong katawan. Hindi na ako makahinga. Tinulungan na ako dito sa amin. Hindi na ako makagalaw, muntik na ako mamatay. Lumipis to dahil na disable ako sa pagsisid ko sa dagat. Hindi dati to gumagalaw, ngayon minamasahe ko na lang. dahil sa aksidenteng yon, si RG tuluyang naparalisa dahil sa tinatawag na decompression sickness o BENS. Pag hindi nagkatungkod, hindi namin ako makawalakad ng malayo. Walang pulaw na ganito mangyari sa akin. Sana hindi ko na lang pinangarap ang pagsisid. Sana kapag-trabaho po ako ng maayos. Namatay ka, wala ka rin. Wala ka makukuha. Kasi yan namang trabaho na walang makukuha ang benepisyo. Pero buwis buhay. Pero kinain lang daw ni RG ang kanyang mga sinabi. Nung inalat na naman kasi ang buhay niya sa isla, napilitan siyang balikan ang trabahong muntik nang pumatay sa kanya. Ang buhay na siguro. Wala naman akong pupuntahan. Wala naman akong iba pang kayang matrabaho. Hanggang ngayon, sisit pa din. Pero hindi lahat ng nadidisgrasya sa ilalim ng dagat nabibigyan ng pagkakataon muling makaahon. Ang kapatid ni Apple na si Ronald, dati rin daw busero sa barangay Asluman. Pero nung sumisid daw ito taong 2013, si Ronald nadisgrasya. May nakakita kasi sa kanya, parang nagbalisa na siya. Nabitawan niya na daw yung hose niya. Paralyzed na talaga siya. Kinuha na lang siya ng kasama niya. Ulo lang yung gumagalaw sa kanya, hindi na siya makakain. Makalipas lang ang 2 buwan, tuluyan siyang binawian ng buhay. After mamatay yung kapatid ko, tumigil yung papa at saka kuya ko sa pagsisid. Mura-mura yung kalop dito, yung puhunan nila dito, kapalit naman yung buhay nila dito. It's life-threatening. Wala kang filtration. Hindi natin alam, baka mamaya yung compressor or yung hangin na ini-inhale natin, meron siyang carbon monoxide. It can lead to unconsciousness underwater. Kung maputol yung hose, kung masira yung compressor sa surface, maaari siyang mag-lead into drowning. Samantala, makalipas ang ilang oras na pagsisid sa ilalim ng dagat, napuno ni na Robert at RG ang dala nilang sibot. Kaya hinatak na nila ang hose. Hudyat ito sa lineman na nakaabang sa bangka na ibaba na ang ayrihan o container na siya nilang pagtatalian ng sibot. May tubig pa siya na laman. Tinatanggal namin yung tubig sa loob sa pamamagitan ng hose na pinapasok namin din sa container. Tapos binubugaan po siya ng hangin. Kuhusa lang po siya ng Pero bago tuluyang umahon, kailangan muna nilang mag-decompress para hindi sila magka-BENS o decompression sickness.
dahan-dahan lang dapat ang kanilang pag-ahon. Merong nagfo-form ng mga nitrogen bubbles in our body. Maaari siyang tumama sa spinal cord natin, which can lead to paralyzation. Pagkaahon mo na, dyan mo na maramdaman yung pangingirit sa tuhod, dito sa banda ng siko mo. Minsan, kinakabahan ka na. May 3 oras sa ilalim ng dagat, ganito lang yung nakuha namin. Sa tansya ko lang, sa mga nakuha namin, nasa 40 to 50 kilos po. Ang pangamba ni na Robert, baka hindi rin daw kalakihan ang kanilang kikitain sa araw na ito. Dahil sa napakamahal na presyo ng krudo ngayon, na siya rin nilang gamit para mapaandar ang bangka at kompresor. Yung presyo ng isang container nasa 2,000. Dati nasa 1,400 lang po yan. Kanino yan? Ganyan, pili ka kamista. 44 kilos, lahat times 40, 1,760. Bali, 4 po kami ang mag-aati-ati nito. 440 po sa aming mag-isa, bawat isa. Pambili ng bigas at saka ulam kaysa wala naman makita. Ang pagkuha, buwis buhay, pero mura lang bilihan nila dito sa amin. Pero pag sa iba na, mahal ang presyo nila. Dapat pantay-pantay din dahil buwis buhay ang gamit namin dito. Sila maayos pakita nila. Para na rin po na matulungan ko din yung mga kapatid ko kasi pag tumigil ako na sa pagsisid, maapektuhan po yung pag-aaral nila. Dito sa probinsya namin, sir, is kaunti lang po yung job opportunity. Consider natin po yung tourism value po ng Carles. May mga job opportunities naman talaga. Sila naka-daily wage, fix yung income, pero sa scallops po minsan may jackpot eh. Yung isang papalaot lang nila 1 week worth of sahod na. Matagal nang bawal ang pagsisid gamit ang kompresor. Pero dito pa rin umaasa ang maraming mangingisda. May nagturo naman po sa amin ng proper way sa paggamit ng tangke. Kaso nga lang, sobrang mahal po, 70 to 80,000. Hindi namin kaya. Pagdating sa usapin ng health, kailangan talaga siyang pagbawal. Kung ang kailangan talaga ay yung mga oxygen tank na talagang safe, isubsidyo ito ng gobyerno. Aware po yung LGU namin na marami po talagang gumagawa. Niluluwagan na lang natin yung implementation po talaga. Sa batas talaga hindi sila exempted. Naging makatao na lang po tayo. Ang long-term plan po ng LGU is to provide them with proper gear. Medyo kung may kamahalan, medyo suntok sa buwan yung dream naman. Pumapasok din sa isip ko na parang gusto ko nang tumigil. Kaso nga lang, wala din trabaho na papasukan. Kaya laban na lang talaga. Sa ilalim ng karagatan, mas malakas ang tawag ng kalam ng sikmura kesa bulong ni kamatayan. Kaya hanggat walang ibang pagpipilian, ang marami nating mga mangingisda tuloy sa pagsisid kahit ang kapalit buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.